Catherine as well, because si Julia Montes, trabaho ko siya before. Of course, Catherine Bernardo. Hello, Kathleen fans! Ito na nga ha. Ang Kathleen na nga talaga mga kasus. Nag-leak ang kanilang video. Hindi naman nag-leak. Parang pinost talaga ng sadya ito mga kasus. So ito yung buo. Nung nasa parang bar sila sa, hindi ko alam kung sa Fenwick yata ito mga kasembreros sa Canada. Yung pinag-shootan nila mga kasembreros, no? Ang nangyari kasi dito, di ba parang mini party or parang mini Thanksgiving ito. Tapos sina Mama Ten nasa gilid, sina Laysam, tapos yung glam team at saka yung part ng productions, no. Andun sila sa sa labas ng nung parang cubicle ng may serving area mga kasembreros. Tapos ang dalawa, tingnan niyo kung asan ang dalawa mga kasembreros. And sila sa may serving area. So maliban pa dito yung parang magkadikit talaga yung mukha nila na parang nagtitigan mga kasembreros. Nakakatuwa kasi yung pinofocus talaga nung nag-video. Kagabi lang ito na-upload mga kasembreros. Hindi ko alam kung bakit late nila in-upload. Parang salamat sa dito sa nag-upload mga kasembreros na nangyari ng video. So yun. So silang dalawa dito parang may mga sobrang kailangan talaga yung nakayakap at saka nakalo yung kamay ni Tisoy kay attorney mga kasembreros. So maliban pa dito yung so mahaba pala ito siguro, no, yung video na ito or yung isa pa na nakadikit yung mukha nila mga kasembreros na parang nag-uusap. So ito yung isang portion, isang angle. Wala ako sa file nito yung meron ako sa file dito ay yung para magkadikit lang yung mukha nila. So Team Panatag po tayo, no? Talagang busy lang ang Kathleen mga kasembreros sa kanilang individual projects at individual contracts mga kasembreros. May sinusunod pa silang schedule at saka kontrata. Pero abang-abang lang tayo at saka maging patient lang po, no? So ang kulit lang dito kasi yung iba busy sa di ba, busy sa parang konting inom, no? Inom ng alak mga kasembreros, pero ang dalawa ay dito andun sa gilid, no, at saka sa loob ng cubicle na nagsasabog ng kaswitan mga kasembreros. So ang kulit lang. So Team Panatag tayo mga kasembreros. And then ito, so may lumabas kagabi, no, sa TikTok. Parang nag-shoot para magsasama sa project sina Maine Mendoza, si Alden, si Marian at saka si Ma'am Ann. Hindi ko lang kung endorsement lang ito or project talaga or movie mga kasembreros. So kasi sabi dito, although tinakpan yung mga mukha nila mga kasembreros, hindi ko lang kung throwback lang ba ito, no? Kasi parang si Ma'am Marian parang mataba pa dito, parang pa siya. Tapos si Ma'am Ann dun sa gilid, no? Tapos naka-silver sila na suot mga kasembreros. So hindi ko alam kung kung throwback ito mga kasembreros, pero kung may info po kayo ay lang po. Ang caption kasi dito hindi ko na screenshot mga kasembreros. So parang nung Monday yata yun, parang ganun mga asas, or kasi Monday busy Sir Alden, no? Parang Sabado magkakasama lang sila, tapos parang nakuhaan sila mga asas. Ito pinost yung ito mga kasembreros. Tapos yung isa dito ay naka-black sila, no, na outfit mga kasembreros. So magkatabi si Ma'am Maine Mendoza at saka si Alden. Pero alam ko throwback ito. Pero kasi ang post kagabi lang. Pero pa-confirm na lang din po ako mga kasembreros kung meron po kayong idea or info mga kasembreros, ha. And then ito, si Ma'am Gladys Reyes, no, parang gusto niya pala makatrabaho si Ma'am Catherine. Nag-sign siya kahapon ng kontrata sa Star Magic mga kasembreros. So parang parang tawid bakod na lang ang ginagawa ng Ma'am Gladys, no, at saka ng ibang artists, ABS-CBN, GMA, ABS-CBN, Net25 or parang TV5. So parang pinangalanan or tinanong si Ma'am Gladys dito kung or sino yung mga gusto niyang kapamilya stars na gusto makatrabaho mga kasembreros. So na-mention niya dito sina Sir Jericho, Ma'am Julia Montes, Ma'am Catherine. Si Ma'am Julia na work niya na pala. Pero gusto niyang makatrabaho ulit, no, kasi nga dati nakatrabaho niya rin.
So, yun po, no? Si Ma'am Gladys talagang batikang ano ito. Gustong, apartado, ang lupit na, ano, primetime kontrabida, mga kasembreros, si Ma'am Gladys Reyes. And then ito, so, ang kulit nito, no? Si Mami Min at saka si Ma'am Catherine, mga kasembreros. Nasa salon yata sila, if I'm not mistaken, sa 01 Story, mga kasembreros, no? Nagpagupit sila. So parang trademark ito, no, ng 01 Story itong ganitong klase ng gupit, mga kasembreros. So nagpaganda si Mami Min at ang kanyang bunso, no, kasama si Snowy, mga kasembreros, na kanilang fur baby. Pero parang konting throwback din itong picture nito, kakapost lang ng admin kagabi, mga kasembreros. So si Mami Min ay nakadilaw, tapos si Ma'am Catherine ay parang naka checkered na black and white or dirty white, mga kasembreros, no. Tapos hawak-hawak niya si Snowy. Pero alam ko parang konting throwback ito, mga kasembreros. Pero yung bukas ay na pare-pareho yung ano, yung parang tatak ng ano, ng 01 Story na hair salon, mga kasembreros. And then ito, so ang cute ng ginawa ng isang fan ulit dito, no. Nakaupo si Sir Alden, tapos yung parang application na magkakaroon ka ng baby. Tapos nagalaw din yung ano, ang cute lang kasi parang Amerikano yung naging baby dito ni Sir Alden, mga kasembreros. Yung nag-cellphone siya. Pero part ito ng ano, part ito ng video niya na auto loan na ano, na endorsement video, endorsement, mga kasembreros. So this is just an AI generated na picture or a video, mga kasembreros. And then ito, so ang kulit din ang ginawa ng isang Kathleen na admin dito, no. In love na ako, in love na sa'yo. Parang kinumpal niya yung ano, yung sweet moments at saka twinning ng Kathleen, mga kasembreros. So KD, no, si Ma'am Catherine at saka Sir Alden, mga kasembreros. Yung tapos yung ano dito, in love na ako, in love na sa'yo. So ang dami pa rin ano, daming team panatag dito, mga kasembreros, no, na mga Kathleen admin at saka Kathleen Natics, mga kasembreros. And then ito, ilalast item ko na lang ito, mga kasembreros, no, pero abang-abang pa kayo. Si Ma'am Catherine, no, parang ang ganda niya dito sa ano, sa kaniyang sombrero at saka outfit, mga kasembreros, no. Pero medyo throwback din itong picture na ito, mga kasembreros. Naka sombrero at saka naka white and then red na ano siya. Tapos parang nasa likod siya ng pader, mga kasembreros. Pero parang throwback ito, mga kasembreros. So nilinaw ko lang po. So actually, yan lamang po, no, sa ating Kathleen items. Team panatag po tayo. Sana po ay panghin po natin ang Word of God. Today is August 29, 2025. Nako, Friday na po. Ang bilis ng panahon. Weekend na naman bukas, no? Parang kailan lang, mga kasembreros. Sana po ay panghin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, is sobrang ganda po nito. Ang title, aminin na kasi natin. Psalms 51:3-4. For I acknowledge, King David, my transgressions and my sin, kasalanan, is always before me. Against you, kay Lord, you only have I sinned and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak and blameless when you judge. So ito, mga kasembreros, ay pag-amin, no, ng ating kasalanan sa Panginoon, mga kasembreros, and kalugod-lugod ito sa ating Panginoon. So parang isang anak, no, na nagkasala, parang isang anak na may kailangan i-confess, kailangan may sabihin sa iyo, tapos sinabi niya. So di ba nakakatuwa at saka pleasing sa ating pakiramdam kapag yung anak natin ay nagsasabi ng totoo, nagiging honest, mga kasembreros, no? Ganun din po, and mas lalo na po ang ating Panginoon, mga kasembreros. And ang verse na ito ay may napakalalim na mga meanings at saka kahulugan, mga kasembreros, no? At message sa atin about sin and guilt, no? Sin and guilt. Ang kaibahan, mga kasembreros, kapag you feel guilty parati sa mundong ito, sa past, no? Talagang yung 10 years ago, 5 years ago, parang guilty ka pa rin. Hindi ka naka-move on, 15 years ago na yon, 16 years ago, or 3 years ago. So, ang guilt na yon ay medyo delikado. Pero kapag sa Diyos natin ito binigay, kapag dinulog natin sa Panginoon, you release every sin, you confess every sin, every guilt, mga kasembreros, sa Panginoon,
ay yun po yung makakapagpalaya sa atin, no? Makakapag-release sa atin mga kasembreros out of that sin and guilt mga customers and repent from that sin. When King David wrote this after he had sinned, he was very aware of the weight of his actions. He acknowledges that all sin ultimately is against God and emphasizes personal accountability for wrongdoing. So, accountability, okay? Talagang parati natin narinig ito ngayon sa ating gobyerno, no? Yung accountability, yung ating mga lawmakers. So, we have to be accountable. Kahit na sa ating pamilya, no? May tayo lalayo, yung ating pamilya, yung ating asawa, anak, kapatid. So, accountability natin sila mga kasembreros, lalo na sa magulang. Kapag yung anak may 10 years old, 4 years old, 5 years old, so talagang accountable. Kung mapasa lahat ng kasalanan gagawin nila sa school or sa kapitbahay or kahit sino man dyan, mga kasembreros, no? We are held accountable. So, kung mapapananagutan natin sila mga kasembreros. So, same goes kay King David dito. And sa atin, in particular, no? Yung message nito ay para sa atin mga kasembreros na we have to be personally accountable sa ating mga wrongdoing. Ang sabi po dito. So, ito po yung pagsabi na aminin na kasi natin na yung ating mga kasalanan kasi pag sa Lord tayo or kay Lord tayo mga kasembreros umamin nating kasalanan, hindi niya sabihin na balis ka dito, wala kang hindi ako makikinig sa iyo. So, hindi siya ganoon mga kasembreros. He will just listen sa ating personal na mga supplications or requests or messages mga kasembreros sa panalangin sa ating Panginoon mga kasembreros. It is a powerful reminder to focus not only on how our actions impact others but also significantly on how we stand before God. So, hindi lang kasi ito, Lord, sorry, tapos the same sin. Lord, sorry, Lord, sorry. Lord, sorry, Lord, sorry. So, hindi po ganun ito mga kasembreros. David speaks to the nature of repentance, kay pagsisisi, showcasing humility and understanding of divine judgment. So, na-mention ni King David dito yung righteous judgment ba or divine judgment ng ating Panginoon sa verse 4, no? Na blameless, no? Ang Diyos natin ang perfecto na judge. Siya lamang may katan mga kasembreros hindi nasusukan na hustisya o hukom mga kasembreros. So, kung ang judge natin sa mundong ito ay pwedeng masuhulan or kung sino man dyan mga kasembreros, ibahin natin ang Panginoon because He is divine, He is blameless, and He is holy, perfect judge mga kasembreros. He recognizes that his sin was not just a mistake but an outright offense against God. Grabe si King David, no? Hindi siya tinawag na a man after God's own heart for nothing. So, there is something sa kanyang puso na nakita ang Panginoon mga kasembreros. That is why He is called that way. We can relate to this as we reflect on our own lives. When we make choices that stray from God's teachings, we are distancing ourselves from God. So, parang kumaga pa, hindi lamang natin dinadown ang ating sarili sa harapan ng Panginoon, kundi tayo rin mismo parang nilalayo natin ang ating sarili sa Panginoon kasi nga yung kasalanan, yun po yung naghihiwalay mga kasembreros sa tao sa Diyos. Next, we'll learn about humility. So ito, napakahalaga talaga ng mga kasembreros. Isang character na isang tao kapag humble siya, hihingi yan ng sorry. Magiging honest yan, magko-confess yan. Ganito ginawa ko pa, ganito ginawa ko, so kuya, ganito. So, kung sino man dyan na pinagkasalaan niya mga kasembreros. So, humility always is part of the character mga kasembreros na iikot dito sa confession or pagiging honest, no? At saka pag-amin ng kasalanan mga kasembreros. Because without humility, you cannot do it mga kasembreros. Yun ang kakain sa iyo ng pride kapag wala kang humility mga kasembreros kung hindi mo aaminin. Tapos ang pinakamalala kasi dito, kunwari yung anak mo or yung yung malapit na sa tao sa buhay mo or jowa mo for example or anak mo or asawa mo, kung may tinago siyang sikreto tapos sa iba niya pa nalaman, di ba? Sobrang sakit nun mga kasembreros. Mas maganda na sa iyo na mismo na accountable at saka personal niya na malaman mga kasembreros kaysa sa ibang tao pa. Kasi mas masakit yon. And also, parang ilagay din natin yung sarili natin sa taong tinaguan natin ng sekreto na dapat niyang malaman. Kasi nga, yung tao sa paligid natin and yung sino man yung close natin, they deserve the truth mga kasembreros as na-mention natin sa mga previous natin na topic. So, ikaw, ako, lahat tayo deserving ng katotohanan. So,
deserving na malaman ang katotohanan, mga kasambreros. So, yun po siya. Ilagay natin na kung sa atin kaya ginawa yun, ano kaya yung mararamdaman natin, di ba? So, same goes with sa ating sarili, mga kasambreros. We can learn from this not just to avoid committing similar mistakes, but to assess how we influence others through our choices. This presents an opportunity for us to be more mindful of the impact that we have in our interactions. So, ganun siya mga, lahat kasi ng actions natin, may may kalakip na epekto. May resulta ba? Kunwari, nagtanim ka ngayon ng galit. So, in the later years, galit din ang matitikman mo at saka anihin mo, mga kasambreros. Kung nagtanim ka ng kabutihan, ng pag-ibig, ng care, ng concern sa pamilya mo ngayon, pagtanda mo, ganun din yung mararanasan mo, mga kasambreros. And then kapag parang nagtanim ka na ng isang mais or ng isang mangga, di ba? Pag inalagaan yan, lalaki, mamubuhay at saka mamunga, mga kasambreros in his or in its perfect due time, mga kasambreros. So, parang ganun lang din. So, kung kaya aminin na natin sa Panginoon because ang Diyos natin ay natutuwa sa mga taong honest at saka humble, no? At saka nagko-confess sa Kanya. Kung para kang bata na nagsusumbong ba sa tatay mo, mga kasus, parang isa kang 4 years old or isang 2 years old na bata na nagsusumbong sa inyo. Di ba nakukitan tayo sa mga bata na 2 years old, nagsusumbong sa mama, nagsusumbong sa papa, tapos nagiging honest, di ba parang nakukitan tayo na sobrang gigil na gigil tayo at saka love na love natin yung mga batang ganun. So how much more ang ating Panginoon kapag tayo po ay nag-confess at saka inamin natin yung ating kasalanan sa Kanya. So mas lalo siya matutuwa at yung favor, no, kapag ang Diyos natin natuwa, alam natin, no, blessing comes after, mga kasambreros. So ganun po siya. So habulin tayo ng blessings at saka pagpapala ng Panginoon. Although not material sometimes, hindi lahat material yung blessings. It may be a loving mother, a loving father, a caring sister or a brother, no? Ang mga kaibigan na mababait. So yun mga intangible blessings, mga kasambreros na bigay ng Panginoon din sa atin bilang instrument of His love sa atin. Alright? So kung kaya dapat nating aminin ang ating kasalanan sa Diyos kasi He is not a condemning God, mga kasambreros, kapag tayo po ay lumapit. Alright? So naman po sa ating Word of God, ha? Naman po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and humility, mga kasambreros, and honesty, no? Accountability sa ating mga pagkakasala sa Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.